Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Kamusta po ang lahat? Samahan nyo po inyong pong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin. Mayroon pong report. May plus report po mga tambay. Ang media na si General Torre daw po, ang PNP Chief General Torre, ay tinanggal daw po sa pwesto ni Relieve. At nakapagtataka, di po ba? Ito po bakit po kaya tinanggal? Ito po yung tinatawag nilang attack dog daw po nila ito. At ito po ang nanguna at napagkatiwalaan nila sa ginawa pong kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Kaya po nadala sa Dahid. Yan po ang lumalabas na findings po dyan, investigasyon. Pakinggan po natin ang plus report at malalaman po natin kung ano po ang dahilan, bakit po tinanggal, mga kababayan. Pakinggan po natin ang plus report. And go! Yes, Alvin, kakakumpirma lang ngayon ng Malacanang na nirelieve sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III. Batay dito sa kopya ng sulat mula sa Office of the President, ang petsa ay August 25 ay kahapon at nakasaad din dito na para daw sa pagpapatuloy at epektibong pagpapaghatid ng public services ng PNP ay pansamantala muna siyang nire-relieve sa pwesto at inaatasan na i-turn over muna yung kanyang mga dokumento at iba pang mga impormasyon na hawak ng hepe ng PNP sa kanyang opisina habang wala pang ina-assign o itinatalaga bilang kapalit na pansamantala bilang PNP chief. Ang permado dito sa dokumento ay si Executive Secretary Lucas Bersamin sa ilalim ng utos ni Pangulong Marcos Jr. Bakit kaya siya tinanggal? Bakit tinanggal? Hindi pa na retirable na ba si Hindi pa. Hindi pa, diba? Hindi pa, baga May pa. something, bakit siya pinalitan na Christian? Oo, kasi nung ito mga nakaraang araw at linggo, natabunan lang siguro ng mga malalaking issue, Alvin, pero meron ding umuugong na problema dyan sa PNP. Kung nababalitaan natin, may mga umalma doon sa mga unang utos ni PNP Chief Torre, partikular na nung nagkaroon siya ng balasahan sa ilang mga matataas na opisyal. Umalma yung Napolcom dito parang kine-question yung utos ni General Torre na balasahan doon sa ilang matataas na opisyal ng PNP. May mga backlash din ito, no? May mga kumontra din doon sa Napolcom, may mga nagpaabot ng suporta kay General Torre. Pero sa ngayon, medyo may gray area pa lamang kung ano ba talaga yung desisyon o yung naging dahilan ng Pangulo kung ito ba ay related dyan sa nagiging problema sa PNP. Oh. Pero sino daw ang kapalit in the meantime? Sa ngayon, wala pang binabanggit ang Palasyo. Doris, abangan natin siguro sa mga susunod na oras kung ano yung update mula mismo sa Malacanang, kung sino ang posibleng humalili muna bilang tagapamuno ng Philippine National Police. Yung nasa memo, ang nag-relieve kay PNP Chief, si Pangulo mismo o si Executive Secretary? Si Pangulo mismo mula sa Office of the President ito, Alvin. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you. Yan mga tambay, ang plus report po ng media na si General Torre po ay pansamantala na na-relieve mga tambay sa pagiging PNP Chief General mga tambay. Ang tanong, pansamantala? Katulad po nung ginawa niya sa kanyang mga gabinete, di ba? Na sinasabing magpasa ng mga resignation para po magkaroon ng balasahan sa kanyang gabinete. Pati nga po yung sinasabing attack dog, yung sinasabing garbage in, garbage out, ay kasama po ito sa nag-file po ng resignation niya. Pero bigla po tayo nagtaka at lahat po ng nagsumite at nagsinasabing magre-resign ay muli pong nakabalik lahat sa kapangyarihan. Dito po kaya sa tinatawag po ng mga Pilipino na attack dog, mga kabayan, na nagamit po ito. Napakalaki po ang naging papel po nito dahil naging attack dog daw po ito, umano. Itong si General, napakarami pong nagawa nito. Lalong-lalo po sa sinasabing napakaraming paglabag sa proseso ng batas, lalong-lalo po sa ginawa kay dating Pangulong Duterte, na hindi man lang niya binigyan ng due process. Mga kabayan, hindi man lang niya dinala sa lower court, sa husgado, bago niya isakay ng eroplano ng sapilitan para po ipatapon ng pamahalaan
sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Hindi po ba? Kaya ang pakuwari nga natin dito, parang ito po hindi na matatanggal Dahil po kapituko po. Dahil nga po sa dami po ng binigay po nito na paglilingkod sa kanila. At isa lang po ang masasabi natin dito. Baka ito isa lang palabas. Hindi kaya ito isang palabas lamang para po naman matwist ang usapin ay mapunta naman po sa ibang usapin dahil nga po ang usapin po ngayon, araw-araw po, mahigit 1 linggo na, mahigit 2 linggo na puro po korupsyon ng administrasyon po ng binagawang Pilipinas, lalong-lalo po sa flood control projects nila. Hindi kaya ito isang patibong umano para maitwist, maiba naman ang issue? Hindi kaya? Dahil nga po ito po isa po nila itong pinagkakatiwalaan na tinatawag po ng ating mga kababayan na ito daw po attack dog nila umano. Tapos bigla mo i-relieve ngayon. Sa bagay, umugong naman din po yan noong mga nakaraang linggo po. Di ba? Nakaraang linggo ay umugong na po yan May mga issue na po yan sa Napolcom dahil nga po gusto niyang balasain yung mga matatagal ng mga general. Hindi po ba? Dahil gusto niya pong balasain at syempre, meron siyang gustong ilagay doon sa mga sinasabing posisyon na pinalagan po ito ng mga matataas din pong mga general na matagal na po sa posisyon. At ito po hindi rin nagustuhan po ito, syempre ng karamihang mga general. Kaya po nagkaroon ng problema. Yan din daw po ang sinasabing umuugong na issue dyan. At hindi naman natin alam ang dahilan. Sa palasyo, yung kanilang paboritong general na napakabilis naging PNP chief sa napakabilis na panahon ay naging 4-star general agad. Hindi po ba? Nagmula sa second, naging first, naging second star hanggang sa naging 4-star na mga tambay. Ang bilis ng pangyayari dahil nga po daw ito'y paborito umano. Kaya malalaman po natin mga tambay kung ito po ay isang palabas nila o sinasabing pang twist sa mga issue para nga naman mailihis man lang kahit papaano ang issue ng mga korupsyon na pinag-uusapan po sa ating bansa at sa buong mundo. At ito pong kanilang paboritong PNP chief ay kanila pong nirelieve. Ay tingnan po natin kung kakagatin po ito ng daan-daang milyong Pilipino. Ito pong issue na ito. Pero mga tambay, kung ito naman po ay marirelieve, ano pa rin po ito? May posisyon pa rin po ito. Nare-relieve lang naman bilang PNP chief pero general pa rin po ito. Dahil yung sinasabi naman po dito sa balita, hindi pa naman po siya retired. Dahil yung kanyang edad, wala pa rin sa retired age. Kaya mananatili pa rin po yan na general at susweldo pa rin po yan sa atin galing buwis natin, mga kabayan. Pero dito sinasabi nga po natin, dito po kay General Torre, mga kabayan, ito po ay panahon. May panahon po kasi. Pagka panahon na po ay lumipas at yung sinasabing panahon naman po na siya naman po iuuswigin sa dami ng ginawa niya na paglabag, yan ang findings. Pagka po yan dumating na yung panahon niya na sinasabing karma na niya sa dami po ng ginawa niya, lalo-lalo sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte, baka hindi lang po relieve ang maging hatol po sa kanya. Baka hindi po. Hindi lang po sibak. Baka po may rehas pa umano. Nakapalit yan. At baka masilip din po. At ma-lifestyle check po ang kanya pong kayamanan, mga kababayan. Baka po kalkalin lahat sa tamang panahon, mga kababayan. Good luck na lang sa iyo, General. Kung yan man ay may katotohanan at palabas lamang, ang mga Pilipino ay hindi naman naniniwala na sa mga palabas. Dahil ang Pilipino, nakatatak na sa isip namin at puso namin ang inyong mga pinagagawa sa loob ng 3 taon mahigit sa aming bansa, sa ating bansa, mga kababayan. Yan po ang plus report na nirelieve daw po nila ang kanilang paboritong sinasabing attack dog umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga nag-subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo
At sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment, thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At syempre po, thank you rin po sa mga nagpapakape. Shoutout po sa inyong lahat. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chedorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Thank you po, at ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mga paggawa, mga kababayan. At syempre po yung panalangin po at dalangin natin, sama po natin sa ating mga dasalan, maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President mailayo po sa kapahamakan, at ganoon din po ang ating dating Pangulong Duterte na mabigyan po at madugtungan pa po ang kanyang kalakasan at ang kanyang buhay, at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, at mailayo rin po siya sa kapahamakan. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. At tayo rin po ay magdasal, mga kababayan, na tayo po ay maingatan at ang ating pong buong sambayanan. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa muli po, paalam. Bye-bye.